Huling alak na sa bote ang ininom niya na makaramdam din siya ng kakaiba. May magaspang na nakahalo sa alak. Mga siraulo talaga. Gigil niyang sabi. Madalas sinahaluan ng mga libido pill ang alak para kumita ang mga VIP rooms sa mga bar. Ano ba? Ang init. Sigaw ng babae na naguhubad ang damit. Napalunok siya. Binuhat niya ito saka dinala sa bathtub. Sumama siya dito sa loob. Basang-basa sila ng tubig na lumalagaslas mula sa shower. Hinubaran niya ang dalaga. Sa halip na mawala ang init na nararamdaman niya, lalo na itong nag-aapoy. Hinubad niya rin ang kanyang suot. Binalatan na niya ang babae. Hindi niya kaya magtimpi ngayon. Iba talaga kapag may karga ang katawan. Hinalikan niya ang babae habang nakasandal sa bathtub. Bigla itong yumakap sa kanya na lalo nagpatindi ng kanyang pagnanasa. Nakipaghalikan ito sa kanya. Madaling matuto ang babae. Habang ang kanyang mga kamay ay gumagapang sa kabuuan nito. Kawawang babae. Walang kaalam-alam na pinagpapasasaan na niya ang kanyang katawan. Nahihirapan siya sa kanilang pwesto. Pinatay niya ang shower, saka ibinuhat ang dalaga patungo sa kama. Nahantad sa kanya ang isang maladyosang tanawin. Magsisiman siya ngayon, huli na ang lahat. Nangyari na ang dapat mangyari. I'm sorry, Athalia. Naging marupok ako. Nahiga na siya sa tabi nito. Nagsalo sila sa kumot hanggang makatulog na siya. Naramdaman niya na gising ng katabi niya. Kakagaling lang niya sa banyo. Nagulat ito marahil na may katabi ito. Naramdaman niya ang paglayo nito sa kanya, subalit hinila niya ito patalikod sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong niya. Tinulugan mo ako kagabi. Sa kanya pinagapang ang kanyang mga kamay sa dibdib nito. Ano nangyari? Tanong nito. Paano tayo humantong sa ganito? Bakit? Wala ka bang naaalala? Wala. Halika nga dito. Niyakap niya ang lalaki. Gusto mo bang ulitin natin ang ginawa natin kagabi? Anong ginawa? Naguguluhan ako. Ang sakit ang katawan ko. Reklamo nito. Wag. May party pa tayo mamaya. Niyakap niya ang dalaga. Matulog na tayo. Baka hindi ko na makontrol ang sarili ko. Baka isa pa ako sa'yo. Piro niya. Grabe ka naman. Humarap ang babae sa kanya. Bigla siyang sumubsob sa dibdib nito. Ay, kalabaw! Nahampas pa siya ng babae. Loko ka talaga. Tulog na tayo. Hinalikan niya ito sa mga labi. Good night. Good night din, sagot nito. Nakatulog siyang nakauna ng babae sa kanyang braso. Malalim ang kanyang tulog kaya hindi na niya namalayan ang oras. Pagsapit ng liwanag, naramdaman niyang may init na dumadampi sa kanyang mukha. Galing sa siwang ng bintana at kortina na bahagyang nahawi. Naalala niya na wala siya sa sariling kwarto. Kinapa niya si Athalia. Wala na ito doon. Tiningnan niya ang oras sa relo. 11:00 na. Bumangon na siya. May nakaredy na siyang gamit at toothbrush sa side table na malapit sa hinigaan niya. Alam niyang si Athalia ang nag-ayos nun. Sa banyo na nito siya pumasok. Naligo na siya. Naiisip niya kung ano ang mangyayari ngayong napakialaman niya ang malinis na babae. Habang naliligo, hindi niya maiwasang mag-guilty. Nagkamali siya. Nagkamali siya kay Clarice, lalo na kay Athalia. Sana mapatawad siya ng babae. Napakasama niyang tao. Pagkatapos maligo, kinuha niya ang towel at nagpunas ng katawan. Ibinalit niya sa bewang saka lumabas. Pagkakuha niya ng mga gamit sa lamesa, napansin niya ang mancha sa bedsheet ng dalaga. Lalo na lang siyang inatake ng guilt feeling. Nagbihis na siya. Shorts at t-shirt ang nakahandang susuotin niya. Inayos niya ang kama bago tuluyang lumabas ng kwarto. Hinanap niya ng kanyang paningin ang kanyang lolo. Wala ito sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto ng matanda. Nakahiga ito. Natutulog.
Hindi na niya ito inabalang gisingin. Bumaba na siya para kumain. Naroon ang kanyang kasambahay na si Judith. "Kakain na kayo, sir?" tanong nito. "Yes, nasan si Athalia?" tanong niya. "Nasa garden po si ma'am, sir." "Kumain na ba?" "Doon po siya kumakain." "Sa labas mo na dali ng pagkain, sasabayan ko siya," utos niya. Sa may kusina siya dumaan para mas madaling marating ang garden. Hinaanapan niya kung saan ito nakaupo. Nakita niya ito sa bandang dulo kung saan nakatanaw ito sa palayan. Nilapitan niya ito. Hindi man lang siya napansin ng babae. Naka-floral dress ito na may katernong headband. Backless ang suot na may tali sa leeg. Nakadekwatro ito kaya ang makinis itong hita ang nakita niya. May marka ng kagat niya ang hitang yon. Napailing siya bigla. "Lalim mo iniisip mo Pang-aabala niya sa isipin ng babae. Napakislot ito bago siya nilingon at nginitaan. "Kanina ka pa dyan? Kumain ka na ba?" Ibinalik nito ang tingin sa palayan. "Dito kakain para may kasabay ka. Sabi ni Judith, andito ka nga daw." Maya-maya pa'y dumating na ang pagkain niya. "Salamat, Judith. Hanggang dito sa spot na to, no? Madalas dito ako pag nagmumuni-muni ako. Saka nito inangat ang tasa ng kape." "Oo nga, no?" Napatingin na rin siya. "Ready ka na ba sa party mamaya?" tanong ng dalaga sa kanya. "Oo naman, ikaw?" Napabuga ng hangin ng babae. "Ay, ewan ko." "Ha? Bakit?" tanong niya dito. "Nagkaroon ako ng guilt sa sarili ko. Nakipagsiping ako habang hindi pa ako kasal. Parang ang bobo ko dun, hindi ba? Talia." Inatake rin siya ng konsensya niya. "Sabagay, ikaw naman ang pakakasalan ko." Tumingin ito sa kanya na nakangiti, pati ang mga mata. "Please, wag kang ganyan, Athalia. Natutokso ako sa'yo." Sigaw ng isipan niya. Hindi niya maisip kung ano nasa isip ni Athalia. Minabuti na lang niyang manahimik. "Anong oras ba tayo alis mamaya?" tanong nito. Humarap na ang babae sa kanya. Nag-umpisa na rin itong kumain. Parang hindi niya naiintindihan ang tanong nito. Nakatingin lang siya sa mga labi ng babae. Nagsasalita ito na nagsasalita, pero parang hindi niya naririnig. Bumaba ang tingin niya sa katawan nito. Ang kinis. "Rafael! Rafael!" Nag-snap pa ito sa mukha niya. Oo, ano yun?" Natigil siya sa pag-i-imagine ng kung ano-ano. "Nasaan ba kasi ang isipan mo? Kinakausap kita. Lumilipad yata ang iyong isipan." "Hindi naman. Wala naman. Ano nga ulit yun?" "Sabi ko, anong oras ba tayo aalis?" Around 7 daw ang umpisa ng party. Mga 6 p.m. siguro tayo umalis." "I think dapat 5:30 tayo umalis. Nakakahiya naman tayo. Kung tayo pa yung malilite, tayo yung may pa-event, diba?" "Sabagay, tama ka. Mag-a-hire ka pa ba ng makeup artist?" Hindi na. Mahal na ng bayad sa mga ganyan ngayon. Kaya ko naman. Magpa-finalize pa tayo ng invitation natin. Sana matapos natin on time. May number na naman ako ng coordinator sa mga invitation na ipinagawa natin para makapag-message agad ang mga attendees. Bakit dito kayo nagde-date?" Sigaw ni Malena na may dalang tray. "Hindi ka naman pumasok?" tanong ni Atalia dito. "Pumasok ako, no? Dito lang ako kakain. Sayang allowance. Nasira kasi yung laptop ko. Ayaw naman akong ibili ni mama." Naupo ito sa tabi niya. Parang masarap ang dala nitong pagkain. "Ano yan?" tanong niya. "Tadan! Bigay ng kaklase ko. Ginataang bilo-bilo na saging lang at binilog na malagkit ang halo. May kaibigan kasi akong Batangganya. Binigyan niya ako." Pinindot daw? Tawag dito sa kanila? I'm not sure." "Ay, oo. Sina Yaya Jack at Yaya Lu ni Ami. Nagluluto ng ganyan. Masarap nga yan." Wika ni Athalia. "Pahingi nga ako." "Ito." Inalagay nito sa gitna. Inabutan sila ng mangkok. "Alam kong gusto niyo din yan." Sarap nga." Napangiti siya. "Dito din ako tumatambay kapag nag-aaral ako," sabi ni Malena sa kanila. "Nag-aaral ka ba naman?" Biro pa niya. "Excuse me, dadaan ako." Nakaingos sa sagot ni Malena.
Ibinili pala ako ni Lolo ng damit para mamaya. Saan ka naman pupunta mamaya? Tanong ni Athalia. Hello, sa party, saan pa? Umira pa ito. Bawal ang mga bata doon. Pambubus ka niya dito. Alam nyo, hindi yun ako madadaan sa ganyan. Hinabi na to ng TV at tag. Mga asar lang kayo na ngayon, balang araw, ako naman na ikakasal. Mayabang na tugon ni Malena. Natawa sila ni Athalia sa sinabi nito. Kahit kailan talaga, nadadala nito ang pagtiteatro sa bahay. Napanood na nila minsan ang pagganap nito. Kaibigan lang nito ang may sabi na maglilid dito sa isang role. Napakagaling umarte ni Malena. Kulang pa lang ito sa laman at pag-aayos. Kukunin ba nating abi si Malena? Tanong niya kay Athalia. Pag-isipan ko, sagot ako ng dalaga. Wag ako. Si Lolo na may sabi sa akin na abi ako, kaya wala akong pake kung hindi niyo ako kukunin. Kay Lolo naman ang huling desisyon, pelat, sagot nito. Talino ka talaga. Nadiretso ka na sa boss, sabi niya dito. Malamang, lagi niyo akong inaapi eh. May relasyon na siguro kayo no. Inuutusan ako ni Mama na maglinis ang kwarto mo, Athalia. Palitan ko daw ang bedsheet mo. Nanlaki ang mga mata nila ni Athalia saka sabay sila nagsabi. Wag na. Napatingin si Malena sa kanila na nagugulo ng itsura. Bakit? Nangunot ang noon nito. Ako naman talaga naglilinis doon ah. Malena, hindi ka naman kasi katulong dito, sabi ni Athalia. Ako na lang bahala doon. Tama, kaya na ni Athalia yon. Uminom siya ng juice para maalis ang bara sa lalamunan. Ngayon lang ata kayo nagkasundo ulit ah. Anong meron sa kwarto mo, Athalia? Nanunodyo ang mga mata ni Malena. May ginawa kayo dun, no? Isubong kaya kita sa mama mo na chismosa ka. Banta niya dito. Bibiro lang eh. Napakaseryoso. Gusto manakit? Biglang bawi na Malena. Bilisan niyo na lang kumain. Darating na daw yung coordinator. Malena! Narinig nila ang tawag ng ina nito. Hala ka Malena, hanap ka na naman ni Dragon ni tita. Pananakot ka dito. Ano naman ang ginawa mo? Kailangan na siguro magkasawa ng nanay ko, palaging galit eh. Hindi na tinag si Malena sa pagkakaupo. Yaan mo lang siya, mapapagod din yan. Wow, matapang ka na ngayon? Natatawang sabi ni Athalia. Ka na lang maingay. Susundin naman ako mamaya, gagalitin ko lang siya. Sagot ng babae. Pilya ka talaga, sabi niya dito. Baka mamaya, pingutin ka na naman nun. Hay nako, immune ang tenga ko dyan, manhid na. Mayabang pa itong upo ng maayos. Natanaw nila ang ina nito na nagmamadali itong lumapit sa kanila. Malena, kanina pa kitang hinahanap, narito ka lang pala. Mataas ang boses ng ina nito. Pasensya na kayo at napakahilig nitong mag-third wheel. Nako tita, hayaan niyo na lang po si Malena dito, sabi ni Athalia. Pinapapalitan kong bedding sa kwarto mo, Athalia, sabi nito. Okay na po, ako na po ang gagawa nun. Dalaga na po si Malena tita, kaya wag niyo na po siyang pipingutin, sabi pa ni Athalia. Baka po mamaya may manliligaw na to, pinipingot niyo pa. Napakatigas naman kasi ng ulo ng batang yan. Lagi akong tinatakasan. Pilya lang po talaga itong anak nyo. Naku, Malena, magpasalamat ka at may sumalo sa'yo, kundi mababambo kita talaga. Ma, chill, ang wrinkles nyo. Paano kung magkakaroon ng tatay niyan kung ganyan kayo? Napailing si Malena. He, sagot ng ina nito. Oh, yun lang naman ang iutos ko sa babaeng ito. Ma, kakarating ko lang kasi galing school. Uutusan niyo agad ako. Hindi ako robot, ma. Hindi ako robot. Hindi ito teatro, Malena. Baka gawin talaga kitang robot dyan. Joke lang, ma. Sige na, sasama na ako. Tumayo na rin ang babae at sumanod na sa kanyang ina. Diyan muna kayo, lovebirds. Luka-luka ka talaga. Napailing na lang siya sa pinsan. Pero mabait yan si Malena, kaya magkasundo kami.
Sagot ni Athalia. Bago tumayo, sumabit ang damit ito sa upuan. Natanggal sa pagkakatali sa leeg. Nalaglag ito sa may bewang na babae. Natulala sila pareho bago pa nakabawi ang babae. Oh my God! Itinaas nito ang damit. Nag-struggle itong magtali dahil may kabigatan ng dibdib nito. Tumalikod dito sa kanya, nilapitan niya ito at hinawakan ng kanyang kamay. Athalia, bulong niya sa tenga ng babae. Sa pagtayo niya, nasabit sa upuan ng kanyang damit, yung nakatali sa kanyang leeg. Mabigat pa naman ang kanyang hinaharap kaya pagkatanggal ng tali, biglang kumawala ang kanyang malalaking papaya. Nagkagulatan sila ni Rafael. Oh my God! Pagalipas ng ilang segundo ay nakarecover na siya. Hindi nakikisama ang kanyang damit, kaya tumalikod siya sa lalaki. Maya-maya pa, naramdaman niya ito na nasa likuran niya. Athalia. Bulong nito sa kanyang tenga na nagbigay ng kilabot sa buo niyang katawan. Ang hininga nito na nagbibigay ng kaba sa kanyang dibdib. Niyakap siya ng lalaki sa kanyang bewang at hinawakan ng kanyang mga kamay. Humantad sa paningin nito ang kanyang dibdib. Binuhat siya ng lalaki patungong greenhouse, inilak pa nito ang pinto. May maliit na kama doon na pahingahan nila kapag napapagod sa paglilipat ng punla. Hindi masyado maliwanag doon dahil munting bahay ito. Dahan-dahan siyang ibinaba ng lalaki sa kama. Saka ito tumayo at naghubad ng suot. Kitang-kita niya sa malapitan ang ahas nito na minsan na niyang tinakbuhan. Itinaas nito ang kanyang dress at hinubad ng tuluyan. Inalis din ito ang manipis niyang panloob. Hinila siya ng lalaki patayo sa kadahan-dahang siniil ang kanyang mga labi. Ang init ng kanilang mga katawan. Matagal na naging palitan nila ng halikan ng lalaki. Dahan-dahan siyang inihiga nito. Tinitigan muna siya nito, saka dahan-dahang ibinaba ang mga labi, patungo sa kanyang labi. Yumakap siya sa leeg ng lalaki. Gumapang ang labi nito patungo sa kanyang dibdib. Nakatingin ito sa kanya habang pinagsasawa nito ang sarili sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. What are you doing? Hindi siya makapaniwala sa ginagawa nito. Paano kung mabuntis ako? Hindi yan. Dinampian siya ng halik ng lalaki sa labi bago ito umalis sa ibabaw niya. Dahlia! Pamilyar na tinig ang narinig nila. Si Malena, sabi niya. Nagmamadali silang bumangon at nagbihis. Tinulungan siya ng lalaki magsuot ng damit. Itinali nito ang kanyang dress. Nagmamadaling binuksan ni Rafael ang pinto upang hindi sila mahalata. Nagkunwari sila nagkukwentuhan ng lalaki, kaya pagpasok ni Malena, walang ebidensya na may ginawa silang kababalaghan doon. Bakit? Tanong niya dito habang nakikipagtawanan kay Rafael. Andiyan na ang koor. Hinahanap kayo. Sabi nito, anong ginagawa niyo dito, tanghaling tapat? Nag-iisip kami ng pwedeng itinim dito para maibenta, sagot niya. Gusto kong turuan magtanim si Rafael. Tatango-tango ito. Waring hindi naniniwala. Oh, pumunta ka na doon. Pagtatabi ni Rafael dito. Okay, sabi nito. Wait. Ano yun? Tanong niya dito. Magbihis muna kayong dalawa. Ang hirap naman tumambay dito. At bakit? Tanong ni Rafael. Baliktad ang mga damit niyo, sagot nito. Sa likod na lang kayo dumaan, maligo muna kayo at pawis na pawis kayong dalawa. Ang hirap kasing tumambay dito, nababaliktad ang damit. Nauna na itong umalis sa kanila, saka sila nagkatinginan. Oo nga, baliktad nga ang damit natin. Turo niya sa suot nila. Naku, oo nga, sagot nito. Puti napansin ni Malena, kung hindi, nakakahiya tayo. Nagkatawanan na lang sila sa isipin yun. Nagmamadali sila nagayos ng suot, saka lumabas sa greenhouse na maghahawak ang mga kamay. Nagmamadali silang naligo ni Rafael. Doon na ito naligo sa sariling kwarto at baka kung ano pa raw magawa ng lalaki sa kanya. Hinalikan pa siya nito bago umalis ang kwarto niya. Masaya ang puso niya kahit wala silang label. Ngayon pa lang, naaamoy na niya na magiging sila talaga ng lalaki. Hindi ito basta matutokso sa kanya kung wala lang. Pagkaligo niya ay nag-shorts na lang siya. Mag-aayos na kasi siya ng kanyang sarili.
Hinihintay pa niya si Amihan para matulungan siyang mag-ready. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-aayos nang dumating ang kaibigan. Bihis na ito. Sorry friend at nalito ko ha, ang trap kasi eh. Ako na mag-aayos ng buhok mo, sabi nito. Pumasok na rin si Malena na nakaayos na, hindi niya agad ito nakilala. Malena? Paninigurado niya. Oo, ako lang to. Dala ko na ang damit at sapatos mo. Yumuko ito at isinuot sa kanyang mga paa ang kanyang sapatos. Naalala mo ba siya, Ami? Siya yung batang pinapasalubungan natin noon. Ah, naku, dalaga ka na pala. Ang ganda mo just like us. Ngumiti si Ami dito. Hi, Ami. Bati ni Malena. Hindi na kita tatawagin ate ha. Mukha namang tayo lang yung magkasing edad dito. Oo, sure. Mas bet ko yan. Magkakasundo kayo yan, Ami. Parang batang version mo yan. Tinulungan siya magbihis ang dalawang dalaga. Hapit ang kulay pula niyang gown. Hakab na hakab ang kanyang katawan. May hiwa ito sa gitna ng dibdib na nagpalitaw ng kanyang cleavage. Isinuot niya ang alas na bigay sa kanya ni Rafael. Bagay na bagay ito sa kanyang suot. Hinubad niya muna ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Lolo Hari. Ante, ang ganda mo! Bulalas ni Malena. Oo nga, nakaka-inlove ka, friend. Sigunda ni Ami. Naku, at ang mga bolerong to. Nahihiya niyang sabi. Okay bang itsura ko? Perfect girl, wika ni Ami. Salamat sa tulong niyang dalawa ha. Nakingiti niyang sabi. Maya-maya pa ay kumatok na si Rafael. Ready na ba ang... Natulala ito sa kanya. You are the prettiest. Nilapitan siya ng lalaki saka hinalikan sa noo. Ready ka na ba? Oo. Nagkakanda utal-utal siya sa pagsagot sa lalaki. Parang tinatambol ang kanyang dibdib. Halika na. Naghihintay na sina Lolo sa baba. Iniaro nito sa kanyang braso nito. Napatingin siya sa dalawang kaibigan. Kilig na kilig ang mga ito. Kinuha niya ang offer na tulong ni Rafael at sabay silang lumabas ng kwarto niya. Lahat ng tao sa baba ay napatingin sa kanila. May photographer na naroroon na rin. Kinukuhanan sila ng larawan habang pababa ng hagdanan. Nice pair, sabi ng mga ito. Pinabati ko kayong dalawa. Lumapit si Tita Claudia sa kanila at humalik sa pisngi. Salamat po, Tita. Nakangiti niyang tugon dito. Anak, binabati ko kayo. Sabi naman ng tatay niya na humalik sa kanyang noo at kinamayan si Rafael. Bahala ka na sa dalaga ko ha. Opo naman, Tito. Nasaan po si na Mami? Tanong ni Rafael. Nauna na iyo sa venue, may mga i-check pa raw doon. Sagot ng lolo niya. Iha, ngayon pa lang, binabati na kita. Bagong Mrs. Yapchenko. Niyakap siya ni Lolo Hari. Huwag mo sana siyang sasaktan, Rafael ha? Lolo naman, angal na lalaki. Hindi ko po gagawin yun. Siya, tayo nang umalis at baka abutin tayo ng traffic, nakakaya sa mga bisita. Yaya ng lolo ni Rafael.